beloved Boss Mike Cervera. Reklamo si Julie Patidongan o Nako. si alias Totoy laban sa mga pulis na sangkot umano sa Nako. pagtungkot sa mga nawawalang sabungero. Sa isang panayam kay alias Totoy, sinabi niyang sa Lunes niya ito ihahain sa National Police Commission o NAPOLCO. Nako Kasunod po. din daw ito ng natanggap niyang impormasyon na may umaaligid sa bahay niya sa Mindanao. Nako. Nauna nang sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre III na hawak na nila ang 15 mga pulis na umano'y sangkot sa kaso. Patay. Kita nyo mga kababayan, no? Alam nyo naman yan, yung mga pulis at si General Torre. Nako, Diyos ko po. Si General Torre, mga kababayan, eto malupit. Yung 15 na hawak na daw po ng PNP, malamang magsalita na. Itong mga nasasangkot, mga kababayan, malamang magsalita na. Si General Torre pa naman, ito ho mga kababayan, hindi nyo mababayaran. Hindi nyo po siya malalansi ng inyong salapi. Oo, walang pera-pera dyan. Kaya nga ho hindi nagpapaderma yan. Kita nyo mga kababayan ko, kung etong si General Torre ay tumatanggap ng napakaraming salapi, malamang ho, baka laging nakaibelo. At hindi magiging kamuka ng mga sinasabi nila. Kamukha daw ni Diwata. Kakapal ng mga mukha na itong mga DDS na to. At least si General Torre, tapat sa kanyang tungkulin. May integridad, may kredibilidad, lahat na ng dad. Diba mga kababayan? So ngayon, itong balita na to, sumuko ang gluta. Di ba mga kababayan? Pansinin nyo. Si Kitty na lang eh. Tignan nyo naman yung itsura niya noong hindi pa nare-renovate ang mukha. Di ba? Sagwa, di ba? Hindi, totoo. Di ba? No, maraming pera eh. Okay lang yun. Karapatan niya yun. Magpaganda. Normal yun. Pero kung noon makikita nyo, hindi lang naman si Kitty, marami pang iba, di ba? Kasi ikaw, Boss Mike, ginagawa mong example si Kitty. Di totoo. Seryoso, di po ba? Seryoso naman eh. Di ba yung mukha ni Kitty dati, ang layo na? Yung mukha ni Kitty, yung ilong, mana sa nanay niya. Sa bagay, yung ilong din ni Digong, pangit din eh, no? Mga kababayan, ano? Ang pangit din ng ilong ni Digong eh. Pero mga kababayan, kapag may pera ka, kasalanan maging pangit. Tandaan ninyo. Kaya ako, pabor ako kay Kitty. Okay lang yun. Iparenovate mo buong katawan mo. Diba? Ito yun, mga kababayan. Tandaan nyo, kung may pera kayo, kasalanan ang maging tsakadal. Kasalanan maging pangit pagka may pera. Tandaan nyo ulitin ko. Si General Torre, integridad, kredibilidad, ang meron siya. Kaya kita nyo naman, binawi sa katawan, muscle yan, mga kababayan. Ang lalaki ng muscle General Torre. Ito na. Ilang pangsako ang natagpuan ng Philippine Coast Guard sa pagsisid nila sa Taal Lake. Pero hindi pa masabi ng mga otoridad kung ito nga ba ang laman ng mga ito. Kita nyo, no? Naku, napakarami na ho. Ayan na. Hinihila na po yung mga sako-sakong mga buto. Ang suri ng mga ito, pati yung mga sako ng buto na natagpuan noon namang Huwebes. Nako, yan ho. Yan yung bagong-bago mga kababayan ng mga buto. Kasi kanina may balita na may nakuha na namang mga buto. Yung mga buto na yan, mga kababayan, ay pinaghihinalaan, ulitin ko lang, pinaghihinalaan na mga buto ng mga sabungero na tumutugma naman dun sa pahayag ni Manong Totoy. Itong whistleblower patungkol dito sa mga nawawalang sabungero. Diyan daw po inilibing, inilaglag
itinago itong mga buto ng mga sabungero. Siyempre matagal na ho, no? Itong mga katawan, itong mga labi ng mga sabungero. Grabe, no? Mga kababayan, 5 sako na daw. Ayan. Ang dami na. Paano na, mga kababayan ko? Mag-like muna kayo. Natuloy. Pangalanan ko na yan sila. Nako. Yun naman talaga ang inaantay nila na mag-file ako ng sa Napolcom. Kung hindi ko papailan yan, malaya sila maglakad-lakad, magpunta kung saan at ako na ang target nila. Nako. Kasab- Oo nga. Nako, magtago kang maigi, Manong Totoy. Sigurado, tinatarget ka, tinahanap ka na. Sabay nito, nag-apply na sa Witness Protection Program si alias Totoy ayon sa Department of Justice. Korte raw ang magdedesisyon kung qualified siyang maging state witness. Nako. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Philippine National Police si alias Totoy. Nako. Ayos, ano? Nasa kustodiya ng PNP. Itong si alias Totoy. Oh, pag-ingatan nyo yung mga binibigay nyong pagkain. Baka mamaya, lasunin, ano? Di ba mga kababayan? Nangyayari yan sa pelikula. Kapag ka talagang ikay balakid na, nilalason ka. Hindi ka babarilin. Kung hindi papatayin ka sa pamamagitan ng lason. Nako, mga kababayan, oh! Tuloy! Itong mga siniwalat niyang impormasyon ngayon nito ay malaking factor yan for us to consider na makakatulong siya talaga Nako. para maging successful ang prosecution. Yaw. Pero ang pinaka-importante dyan ay yung lahat ng pieces of evidence kailangan matimbang at maaral, masusi ng mainam. Yun ang mahalaga. Pagsasampa na ng reklamo Yun sa ang mahalaga, Justice mga Tribunal. kababayan. Yun ang mahalaga. Di po ba? Yun ang mahalaga. At meron pa, yung kanina po, mga kababayan ko, eto naman, yung kakakuha ng mga, ng mga buto. Eto, pasok! Kapatid, para sa News 5 Now, ngayong araw nga ay nakakuha ng panibagong sako itong Nako. technical diving team ng Philippine Coast Guard doon sa Ground Zero sa may bahagi ng Taal Lake dito sa may Laurel, Batangas. Ito yung itinuturing na lugar kung saan itinapon umano yung mga nawawalang sabungero. Base na rin ito sa pahayag ng whistleblower na si alias Totoy. Ngayong araw nga ay naglagay na naman ng panibagong orange markings itong Philippine Coast Guard dito sa may Ground Zero. Ibig sabihin yan, may posibleng panibagong ebidensya na naman yung nakita doon sa ilalim ng lawa. At Nako, yan na. Oo, meron na naman silang markings na meron na naman daw silang nakita na buto. Abay, napakarami naman sako ng buto yan. Ngayon, ikukonekta nyo sa isinisiwalat netong si Manong Totoy na marami daw mga sabungero ang nilibing. Oo, dyan mismo. Saan? Sa Taal Lake, mga kababayan. Oh, yan. So, ngayon, kung inyong i-analisa, mukhang totoo itong sinasabi ni Totoy, ano? Kasi sabi nga ni Boying, tumataas ang kredibilidad. Dahil nga po, mga kababayan, nagkakaroon ng katotohanan yung mga sinasabi niya. Halaka. Grabe, no, mga kababayan ko. Tingnan nyo, ayan, no. Yan po yung actual po na paghahanap sa mga nawawalang mga sabungero. Oo. ito yung itinuturing na lugar kung saan itinapon umano yung mga nawawalang sabungero. Nako po. Base na rin ito sa pahayag ng whistleblower na si alias Totoy. Halaka. Ngayong araw nga ay naglagay na naman ng panibagong orange markings itong Philippine Coast Guard dito sa may Ground Zero. Ibig sabihin yan, may posibleng panibagong ebidensya na naman yung nakita doon sa ilalim ng lawa. At ngayon ay itong team na ito ay hinihila na nga yung possible evidence na nakita kaninang alas 8 ng umaga. Nako po. Sa ngayon ay hindi pa tukoy yung laman ng 2 sako pero na-turn over na ito sa forensic team. Ito na ika-4 at ika-5 sako na nakuha roon sa lawa. Nako po. Rainiel Pawid. Yun, mga kababayan. Dami, no? Daming sako-sako ng buto, mga kababayan, na nakalibing dyan sa Taal Lake. O ngayon, mga kababayan, may chismis ako. Gusto nyo ba ng, ng balitang kakaiba? Ha? Sino ho may gusto ng balitang kakaiba? Ito ho, mga kababayan, ha? Eh,
makikichismis tayo sa mga DDS. Meron silang pinapakalat ngayon na meron daw po na na mga empleyado ng isang senador na nagbebengbangan daw sa opisina. Bengbangan naman ngayon, mga kababayan ha. O eto, sino ite na nagbebengbangan? Alam nyo naman siguro ang ibig kong sabihin ng bengbangan, di ba? Oo, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki daw, pamilyado. Yung babae daw, dalaga. Eto, ang chika, mga kababayan ko. Nako, usap-usapan ngayon, dyan sa Senado, etong bingbangan na nangyayari sa opisina ng dating senador kasi daw natalo. Hindi, no, mga kababayan, no, sagwa. Ang dami namang hotel. Malapit lang dyan yung Sofitel. Malapit lang dyan yung Manila Hotel. Malapit lang dyan yung Sogo. Malapit lang dyan yung Anito. Malapit lang dyan yung Victoria Court. Langya kayo sa opisina pa mismo. Mga kababayan, matindi ito. Bengbangan sa Senado. Alam nyo, minsan mga kababayan kapag adventurous kayo, minsan masarap talaga sa mapanganib na lugar nagbebengbangan, ano? Oo. Huwag na kayong dyan, matatanda naman na tayo. Matatanda naman na tayo, di ba? Eto. Di ba? Siguro, aayon yung iba sa akin dito. Hindi ko naman kayo nilalahat, ano? Di ba masarap yung medyo mga delikado na mga lugar tapos doon kayo nagbebengbangan? Tama, di ba, mga kababayan? Sarap nun yung naghahalo yung excitement at kaba. Oo. Yung umaapila si Jen. Yan. Di ba, mga kababayan? Mayroong mga nakaka-relate dyan. Di ba? Yung bang, naku, baka mahuli tayo. Naku, baka may tao. Ganon, ano? Naku, mga kababayan. Kung kayo naman ay hindi nyo pa nasusubukan, hindi naman masama yan. Oo. Yayain nyo yung inyong iniirog. Kasintahan, asawa man. Pero mga kababayan hindi ko ina-advise na gawin nyo sa hindi nyo karelasyon. Huwag ganong. Baka naman hindi na yung makikita kayo ng tao ang kinakaba nyo. Mahuli na kayo ng asawa, no? Eto na, mga kababayan, grabe to. Matindi tong balita na to, tara, pasok! Kayo ng Marites, kwento o blind item. Alam nyo naman ito. DDS ito, mga kababayan, wala na silang magawang issue. Kaya sakyan natin kung ano yung mga trip na itong mga ito, no? Sakyan natin itong mga trip natin. Huwag ka nga dyan, Laila, sakyan natin yung mga trip ng mga DDS. Eto na, meron silang chismis. Pasok! Bigyan ko naman kayo ng Marites, kwento o blind item patungkol naman sa bembangan ng dalawang Senate staff na tauhan ng isang natalong tauhan ng isang senador ngayon tauhan ng isang natalong senador. Nako, mukhang mukhang kilala nyo na kung sino meron na ba kayong meron na po ba kayong naiisip kung sino tong mga ito? Sige, sakyan natin sila. Yan ang trip nila, di ba? Di dyan tayo. Kaysa naman tinitira si Pangulo. Di pumunta tayo. Trip nila si Alpotera. Sakyan natin si Alpotera. Trip nila yung mga chismis. Sakyan natin yung mga chismis. Di ba? Ganon. Para hindi sila makalis dyan. Dito na lang tayo. Kung ano yung mga trip nyo, sasakyan namin. Alam nyo na ba? May naiisip na ba kayo? May naiisip na sila. Yung bembangan na yun ng Senate staff pinag-uusapan po sa Senado. Bagaman personal nilang buhay ito, pero tulad nga ng sabi ko, hindi may iwasan yung mga ganitong uri ng kwento kasi pasweldo po sila ng taong bayan at
kahit papano, masasabi nating mga miyembro rin sila ng mga public servants. Si lalaking Senate staff, Si lalaking Senate staff ay ano? malapit na malapit kay Ay. Mr. Senator. At Nako! Malapit na malapit. Nako! Oo. Paring Jojo, hindi ba ikaw to? Pare! Wag naman sana ha. Hindi ikaw to. Tuloy. malapit din ito sa palasyo ng Malacanang. Ala. Madalas nakikita ko, laging nagpapapicture ito. Lalo dun sa babaeng butod, di ba? Nako. Ang catch lang, Baka- may asawa si... Kapal naman ang mukha mo kung makabutod ka. Nakita mo na ba kung ano itsura ni First Lady nung araw? Abay, kahit yung itsura mong yan, hindi hahabol. Baka pagka si First Lady, ipakita sa yung bukong-bukong, yun yung mukha mo eh. Di ba, no? Kakapal talaga ng mga DDS. Mag-focus ka na nga lang sa chismis mo. Ito naman, Focus ka sa chismis mo. Talaga. Tapos sasabihin nyo, basto si Attorney Claire Castro. Kung kayo makabutod, hindi ba yung pambabastos? Gago talaga to sige, tuloy. May asawa si Mr. Senate staff. Nako. Si babae naman, Ay. sabi ng ating informante, ay dalaga. Hala ka. Kung nagmamahalan sila, nag-iibigan sila, okay lang yun. Hindi okay yon, tanga. Kailangan na, eto mga kababayan, na okay lang daw yung kung nagmamahalan. Tanga ng mga DDS talaga. Kailan pa naging tama na merong relasyon ng isa, tapos makikipagrelasyon ka sa kahit na walang karelasyon? Kailan naging tama yun? Tanga nyo talaga. Mali yun. Ituro mo sa mga tao, mali ang mga liwa. Mali ang manloko ng babae. Mali ang manloko ng lalaki. Ganon! Di ba, no? Tatanga. Ganon sila katanga. Nakikichismis lang tayo. Teka muna. Wait. Sige na. Nakikichismis lang kami. Ito na. Bengbangan daw. Bengbangan. Ang catch lang dito, nung panahon, nung nagtatrabaho sila kay Senator na natalo, mukhang kinukonsinti sila ni Mr. Senator. At dumating Kinukonsinti daw ni Mr. Senator. Mr. Senator, lalaki. Sino ba yung mga natalong mga dating mga senador? Si Bong Revilla. Si Tolentino. Sino pa? Mga kababayan, wala na akong maisip na iba. Di ba? Sino pa? Meron pa ba? Hindi naman tumakbo si Coco eh. Hindi tumakbo yun, hindi naman natalo yun eh. Hindi tumakbong senador. Tapos na. Si Pacman, hindi rin eh. Natalo yun, hindi na tumakbo yun nun eh. Bagong balik lang eh. Sino kaya? Hoy, sabihin mo na nga kasi, bati na tayo. Sino yon? pa sa punto na bumili ng bahay. Panalo si Lapid, Teresa, Raimundo. Panalo yun. Panalo yun eh. Pakinggan nyo na lang to. Sinti sila ni Mr. Senator. At dumating pa sa punto na bumili ng bahay at lupa si Mr. Stock. Natural, doon niya itinira si babaeng staff at pati kotse. So, ang tanong ngayon, may pabahay daw at saka may pakotse, mga kababayan. Swerte, ano? May pabahay, may pakotse. Oo. Doon nagbebengbangan. Oo. Siguro nagsawa na sa opisina. Kaya ngayon, mga kababayan, kaysa mag-check-in tayo, bumili na lang tayo ng bagong bahay, ano? Kapit-bahay mo, natalo. Parehas, talo. Los Valdez silang mag-asawa. Tuloy. Tapos, ano na? sabi ng mga marites, mga dakilang marites sa Ikaw din naman, marites ka rin. Kami rin, nakikimarites. Senado. Paano ngayon masusustentuhan ni Mr. Senate staff yung relasyon nilang dalawa nitong si babaeng staff gayong natalo na ang kanilang boss.
kalimitan yung mga Senate staff, lalo pagka magaling ka at alam naman ng mga senador na efficient at effective ka bilang empleyado. Kalimitan, ina-absorb sila. Pero sana i-absorb sila dahil ayoko po makakabalita ng mga kakilala, kasamahan o kahit sino nating kababayan na nawawalan ng trabaho at nababasagan ng kapagkainan. Pero okay lang sa'yo makichismis ng ganyan. Di ba mga kababayan? What's biyang kunadagaro di ayame? What's biyang? Mibibiyang ka. Mibibiyang. Di ba? Nangingialam. Ayun masama yun. Tapos ngayon, kunyari, ayoko naman na may nawawalan ng trabaho, pero yung ichichismis mo, yung mga personal nila, ayang ka. Okay naman mo. Di ba, no, mga kababayan? No, Toy? May clue na ba? Meron na po ba kayong naiisip kung sino? Bibiyang mo. Ayun na nga. Di ba? Biyangot. Pero ang tanong ngayon, sakali bang i-absorb sila ng ilang senador o mga baguang senador ngayon, kukonsintihin pa rin kaya yung kanilang bembangan? Nainggit ka lang yata kasi wala kang kabengbang eh. Sa bagay mga kababayan, kapag ganitong itsura, may papatol ba? Kayo ho, mga kababayan ko, sa ganitong itsura, may papatol pa ba? Baka naman naiinggit lang siya kasi yung staff ng senator, gwapo. Kahit may edad na. Ito ang clue. Kahit may edad na ng konti, middle age, hindi. Medyo malapit ng ma-expire. Kahit po, may masasabi nating may edad na, bakas pa rin ang kagandahang lalaki, mga kababayan ko. At eto, mga kababayan, ay talaga naman, hindi katakataka, hindi kayo magtataka kung bakit nilalapitan ng mga chika-bebe. Kasi, eto, mga kababayan, okay na ba yung clue ko? Guwapo. Yan, Hindi nakakapagtaka kung lapitan ng mga chika-bebe. Itong si Mr. Employee ng isang dating senador. Hindi nakakapagtaka, mga kababayan. Clue! Ayan na, mga kababayan, iiwan ko sa inyo. Clue! Eto na! Ang clue ay parang ako. Yawn. Parang ako. Ang clue. Ay, nako. Oy, maraming salamat sa walang kakwenta-kwenta nating talakayan ngayon. At syempre, kita-kita po tayo sa Boracay. Yan po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabi, late ka na, Eliza. Na mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat, maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.